Gaano man makabuluhan at makahulugan ang salita kapag ito'y walang kalakip na halimbawa, para siyang mga empty words lamang, walang laman, hungkag. Sapagkat sadyang makapangyarihan ang halimbawa kaysa salita, yung sinasabi nating action speaks louder than words, ito yung totoo. Kasi madaling maka-impluwensya kapag nakikita talaga yung magandang gawa, yung magandang halimbawa sa tao. At ito ang inaatake ng Panginoon laban sa mga iskriba at mga pariseyo, na bagamat sila'y mga dalubhasang tagapagturo ng batas, ang malaking problema, hindi sila sumasaksi sa kung anong kanilang itinuturo. Parang split level ang kanilang personality. Iba ang sinasabi sa ginagawa. Pero ang pagtuturo ni Jesucristo ay talagang buong-buo, sapagkat kung ano ang kanyang sinasabi, kanya rin itong ginagawa. Mayroong justification ng Panginoon na kung gusto natin na maging dakila, dapat tayo'y maging lingkod ng lahat. Dapat tayo'y palaging nasa ibaba, nagpapakababa. Hindi hinahanap ang sarili sa mga pangyayari, sa mga pagkakataon, kundi lumalabas sa sarili upang wag maging sentro ang sarili, kundi iba ang maging sentro ng buhay. At meron siyang mabuting balita na sinasabi sa atin, dahil lahat ng nagpapakababa sa ngalan ng Panginoon at pagsaksi sa pananampalataya, sila yung itataas ng Panginoon. Kung sino ang nasa itaas at kung sino ang nasa ibaba, hindi tao ang magpapasya, kundi ang Diyos. At ito yung maganda, sapagkat kapag Diyos na ang nagtaas sa atin, hindi na mapapasinungalingan ang ating mga ginagawa, sapagkat yun na ang pinakaperpektong daan upang paniwalaan tayo at maging maimpluwensyang tao. At yun na rin ang sukatan ng kadakilaan ng isang tao at mananampalataya. Kaya sa mga tao na naghahangad na nasa itaas, ito'y isang malaking tukso. Mailagay natin sa ating ulo ang pag-angat sa maraming kadahilanan. Hindi ito pinapangarap ng tao na mananampalataya. Dahil ang pangarap ng taong mananampalataya ay palaging nandun siya sa ibaba, dahil handa siyang makiramay, magmalasakit at maglingkod, lalo na sa mga nasa ibaba rin, sa mga maliliit. Kaya kung tayo natutokso na para bang gusto natin ay palaging tayo ang nandoon at pinapansin, nasusunod, at kung bagay parang siyang niluluhuran ng mga tao sa paligid natin, isang bagong pag-iisip ang ipinupunla ng Ibanghelyong ito na dapat mabago, sapagkat di naman natin pwedeng tularan ang mga iskriba at mga pariseyo, sapagkat nasa ulo lamang naman talaga ang kanilang mga ginagawa. Kaya sabi ni Jesus, sundin ninyo ang tinuturo, pero huwag na huwag niyong gagayahin ang kanilang mga ginagawa. At dito tayo mga kapatid, hinihikayat ng Ibanghelyong ito na maging mabuting halimbawa na lamang, huwag ng maraming salita, sapagkat ano ang saysay ng salita kung hindi naman ito nagdudulot ng pagbabago sa ating kapwa o sa ating sarili na nagmumula. Walang saysay ang salita na hindi humahantong sa paggawa.
Yan ang napakaliwanag na tinatalakay ng Panginoon, na tayo maging mga buhay na halimbawa ng mabuting balita upang kahit saan tayo pumunta, ang makikita ay palagi ang kabutihan, ang kaninningan ng Panginoon at hindi na yun mapabubulaanan. Magpupuri at magpapasalamat ang tao na makakakita ng kaninningan ng Diyos sa mga taong mababang loob, mga taong handang maglingkod sa kapwa na walang inaasahan na kapalit nito. At ito'y consistent pa rin mga kapatid sa panawagan sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Sama-sama tayong dumulog at manalangin para sa kababaang loob at pagbubukas sa pinto ng ating puso upang wag sa ulo mapunta ang salita kundi sa puso na humahantong sa ating mga paggawa.